Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatapakan ang kanyang uso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di maparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako, nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong February 11, 1858, nagpakita ang mahal na ina kay Bernadette Soubirous sa isang groto sa Lourdes, Francia. Ito ay ang simula ng 18 beses ng pagpapakita ng mahal na ina, ng mahal na birhen kay Bernadette sa Lourdes. Ang Lourdes ngayon ay isa sa pinakabantog na puntahan ng mga pilgrims at marami ang mga pumupunta doon ay mga may sakit. Totoo, maraming mga milagro ang nangyayari doon. Mga may sakit na napapagaling.
Pero bukod sa ilang napagaling sa kanilang karamdaman, napakarami ng mga may sakit ay napalakas ang kanilang loob at nagbagong buhay sila dahil po sa diwa ng panalangin, dahil sa diwa ng pagsisisi, dahil sa diwa ng pagtutulungan na matatagpuan po doon sa Lourdes ngayon. Hindi lang ang mga may sakit ang pumupunta doon. Hindi lang ang mga pilgrims na nagdadasal ang pupunta doon. Marami din ang pupunta sa Lourdes upang tumulong sa mga may sakit at mag-alaga sa kanila habang sila ay nandoon. Kaya maraming mga doctors, medical people, mga nurses, o simpleng mga katulong lang, caregivers. Sila'y nagbo-volunteer upang tulungan ang mga may sakit habang sila ay nandoon at magdasal kasama ng mga may sakit. Ngayon, ang February 11 ay kilala sa simbahan na World Day of the Sick. Pahalagahan po natin ang mga may sakit. Sabi ni Jesus, "Ako ay may sakit at inyong inalagaan. Pumasok kayo sa kaharian ng langit na inihanda para sa inyo." At makikita din po natin sa pagkilos ni Jesus sa kanyang ministry, na malaking bahagi ng kanyang ministry ay ang pagpapagaling at pagtulong sa mga may sakit. Hanggang ngayon, yan po'y mahalagang gawain ng ating simbahan. Ang pagpapahalaga sa mga may sakit, lalo na sa mga malubhang kalagayan at walang pag-asa, ay isang katangian ng mga Kristiyano. Kasi ito po isang katangian na ginawa ni Jesus. Si Jesus po ay nagpagaling sa ating ebanghelyo ngayon sa taong may ketong. Ang sakit ng ketong ay hindi lang po isang karamdaman. Noong panahon, walang lunas ang sakit na ito. At dahil dito, hinihiwalay ang mga may sakit sa mga tao. They became social outcasts. Kaya hindi lang nararamdaman ang kahirapan sa katawan, ngunit nandyan din na nag-iisa ang mga may ketong. Si Jesus po ay hindi lumayo sa may ketong. Hinayaan niyang lapitan siya ng isang may ketong. Ang dapat itinataboy ang mga may ketong. Hindi po ginawa ni Jesus yan. Hinipo niya ang ketongin at pinagaling ito. May mga tao na malaketong ang kanilang kalagayan. Hindi naman sila may ketong at ngayon po ang leprosy ay hindi na isang sakit na itlalayo ang mga tao sa iba kasi may lunas na sa sakit ng leprosy. Pero may mga sakit na tulad ng leprosy noon, malaketong na kalagayan. Yan po ang ilan ay mga cancer na mahirap gamutin, na parang wala ng pag-asa kapag nagka-cancer ang isang tao. Lalong-lalo na po ang may sakit ng HIV/AIDS na hanggang yon ay walang wala pang lunas. At nanghihina na lang ang mga tao dahil dito. At sila'y tinuturing din na social outcasts kasi tinuturing silang makasalanan, mga sex offenders. Noon, ang nagkasakit ng COVID ay ganun din ang nangyayari. Hinihiwalay, ina-isolate. At yung mga namatay sa COVID ay hindi nga sila malapitan ng mga mahal nila sa buhay. Kaya sinasabi po sa atin ni Jesus, huwag nating layuan ang mga nasa ganitong kalagayan. Tulungan natin sila. Mahalagi din sila sa mata ng Diyos at walang imposible sa Diyos. Kinuha ni Mother Teresa ang maging malapit sa mga namamatay at masasabi natin na wala ng pag-asa. Sila po'y kinukuha ni Mother Teresa sa mga lansangan.
kinakalinga sila at pinaparamdam sa kanila na kahit nasa huling sandali ng kanilang buhay, maramdaman nila na sila ay mahalaga at matanggap ang mensahe na mahal sila ng Diyos. Kaya hindi lang po lunas na mapagaling ang mga may sakit ang ating layunin. Ang ating layunin po sa paglapit at pagtulong sa mga may sakit ay iparamdam sa kanila na mahalaga sila. At kahit na sa kanilang kahinaan, sila'y mahal ng Diyos. Marami po sa mga matatanda ay nasa kalagayan, hindi lang ng kahinaan, ngunit kalagayan ng pagiging lonely, mag-isa, kasi pinapabayaan. So ngayon pong World Day for the Sick, pinapaalaala sa atin, pahalagahan natin ang mga may sakit. Kunin po natin ang halimbawa ng mahal na ina na siya ay on her own initiative. She went to Ain Karim in order to help her cousin Elizabeth sa mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Siya mismo ang nalaman niya na kailangan ng tulong ang matandang pinsan niya. At siya na ang lumapit upang tumulong. Kaya sa mga pangitain ng ating mahal na ina, lalong-lalo na sa Lourdes, ay mayroong maraming mga may sakit na natutulungan at napapagaling. Kaya iyan din po isang magagawa natin. Ipagdasal natin ang mga may sakit.